ang pag-aaral na ito ng Evangelism Explosion. Kayo po ang siya manguna. Purihin ka in Jesus' name. Amen. So more on, ang pagpapaliwanag ko ay tungkol sa paraan ng Evangelism Explosion. Pero ilang mga prinsipyo muna ang nais ko pong ibahagi sa atin. Ulitin ko po, ito po ay Evangelism Explosion. Bakit Evangelism Explosion? Ginamit po ang explosion, pagpaparami. No, pagsabog, hindi pagsabog na pagwasak, no. Pagsabog na dumami. Halimbawa po, kung kayo po ay nakakita na ng bunga ng Jerusalem, yung bunga ng Jerusalem, yan po ay naputok, So yung binhi niya ay sasabog at yung sumabog na binhi, yun po ay tutubo at mamumunga uli. So ganun po ang Evangelism Explosion. Ano po ito? Evangelism Explosion, nagsasanay ng mga tagasanay. So, ang purpose po nito, hindi lamang matutunan ninyo na kayo po ay makapagbahagi sa iba, yung binhaginan nyo, maging tagapagbahagi din. Explosion, pagpapadami. So, yung training ninyo, sana masanay din ninyo yung inyong babahaginan. Maliwanag po ba yon? Evangelism Explosion? Amen po ba? Matthew 28:19-20, ito po, gusto ko pong basahin. Command ng Panginoon, di lamang sa mga pastor, laging binabanggit. Ito po ay command sa lahat ng mga sumampalataya. Sabi dito, Matthew 28:19-20, kaya humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, ng mga tao, lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan nyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan po, utos ng Panginoon. Una, na prinsipyo, dahil ito ang inaasahan sa atin. Inutos inutos sa lahat ng mananampalataya. Ang example diyan, yung Gadarenong pinalaya. Nung siya'y pinalaya mula sa maraming masasamang espiritu, ang sabi ng Gadareno, gustong sumama sa Panginoon. Isama niyo ako. Ang sabi ng Panginoon, umuwi ka sa inyo at ibahagi mo yung ginawa sa iyo. So, merong nangyaring pagpapalaya, meron siya ibabahagi. So, katulad nyo, tulad nating sumampalataya, iniligtas tayo. Amen po ba? Pinalaya tayo. Nakatanggap ng salvation. Dati walang katiyakan ng salvation. Ano gagawin natin? Ibabahagi natin yung ating karanasan. Papaano tayo nakakilala sa Panginoon? Hindi ka lang makakapagbahagi kung hindi ka naligtas. Wala kang ibabahagi. Pagkatapos na mapalaya yung Gadareno, sinabihan siya, pumunta ka sa iyong pamilya, sa iyong sambahayan, at ibahagi mo, sabihin mo yung ginawa sa iyo. Actually, hindi lamang sa pamilya, sa Decapolis, yung malaking mga bulto ng mga tao na pinakain ng 5,000, yun po ay dahil sa patotoo nito pong Gadareno. Yung babaeng Samaritana sa John chapter 4:39-42. Na-encounter ang Panginoon, nakita niya si Jesus, di lamang Mesaya, makikita natin, nagbahagi siya sa Samaria. Ang daming nakakilala. So, unang nakakilala sa Panginoon, may encounter sa Panginoon, then ginamit para magbahagi sa iba. So ikaw, naka-encounter sa Panginoon, nakatanggap ng kaligtasan mula sa Panginoon, then ibahagi natin sa iba. Acts 8:4. Tingnan po natin. Sa Gawa 8:4. Makikita ho ninyo dito, hindi lamang po mga apostles, hindi lamang mga disipulo ang nangaral. Acts chapter 8:4. Tingnan po ninyo. Ano po ang sabi? Ipinangaral ng mga mananampalataya. Yung mga mananampalataya. At sabi doon, nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar at ang salita saan man sila magpunta. Yun. Pinangaral ng mga mananampalataya. So yan po ang kailangan ngayon. Ang nangyayari ngayon ay ganito. Pangalawang puntos, dahil di lang general ang nakikibaka. Di lang general. Saan ka nakakita? Sa digmaan. At iisipin ng mga kasama, mahusay ang general.
Magaling yan. Yan na lang ang ating isubo sa digmaan. Kasi yan ay talagang mas mahuhusay kaysa mga pangkaraniwan. Alam niyo na nangyayari ngayon? Sa simbahan gano'n. Yung mga general, yung mga pastor, ay yan yung mga nagsanay. Yan ay mga, mga expert yan sa evangelyo. Sila na lang ang mangaral. Ay para kang nagpapadala ng puro mga general sa digmaan. May nakita ho kayo ng digmaan, general lang ang pinapadala sa digmaan. Di ho ba? Mga sundalo. Ang sabi ng Bible, lahat tayo ay sundalo ni Kristo. Amen po? Amen? So ang evangelism, hindi lamang para sa pastor. Para sa lahat ng mananampalatayan. Inaasahan tayo na tayong lahat, ay gamitin ng Panginoon. Kaya hindi pwedeng sabihin, wala, ako naman ay panadero, ano kang kinalaman, ano kang alam ko di yan sa ay ako naman ay teacher, ano kang kinalaman ko sa evangelism? Ay ako naman ay construction worker, ano kang kinalaman ko sa evangelism? Mali pong pananaw yun dahil may tinanggap ka. Meron kang tinanggap mula sa Panginoon, may karanasan ka. At tayo po kahit ang pastor siya ay tumanggap sa Panginoon, siya ay nakakilala sa Diyos, papaano siya iniligtas, then meron tayong pwedeng ibahagi. Ayun, ako yung estudyante laang. Basta iniligtas ka ng Panginoon, you have something to share. Basta ikinakakilala sa Diyos. Amen? So huwag nating iasa sa mga tinatawag na general. Kasi ang digmaan ay hindi lamang para sa general. Ang pagbabahagi ay para sa lahat ng tumanggap sa Panginoon. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, magsabi ng Amen. And last, ito po, dahil bahagi tayo ng plano ng Diyos. Ano ganyan yung plano ng Diyos? Siya'y naparito, si Jesus naparito para iligtas tayo. Okay? At ang plano ng Diyos, tayo mga iniligtas, gamitin para marami pang maligtas. Kung ang plano ng Diyos, punta lang tayo sa langit, pagkatanggap, tigok tayo ng tigok, paano ka tatanggap kung walang gagamitin sa iyo? Lahat tayo, nakakilala sa Diyos, may ginamit na iba. Hindi ka nakakilala na basta nagising ka, nakakilala ka sa Panginoon. Lahat tayo ay, sabi ni Pablo, may pagkakautang. Tayo po ay nagbabayad. Bakit? Sapagkat recipient tayo ng ebanghelyo na dinala ng iba. Sa pamamagitan nito, tayo po ay tumutugon na tayo po ay nagpapagamit din naman para ibahagi ang ebanghelyong tinanggap din natin. Isipin ninyo, mula sa Israel, mula sa Israel, nangalat ang mga mananampalataya, pumunta sa ibang lugar, hanggang sa dumating dito sa Pilipinas, hanggang sa itong taga Maynila, taga Kaibiga, hindi naman taga rito, nakarating dito. Hindi taga rito yan, sininong Pastor Tengson. Tingnan mo niyo yan. Paano kung hindi dumating ang ebanghelyo? Paano tayo makakakilala? Ayan sabi, ang ebanghelyo, the gospel is the power of God unto salvation that for those who will believe. Kapangyarihan ito. Kaya hindi ka nakakilala sa Panginoon sa iyong sarili lamang. Merong nagbahagi sa iyo. Kaya salamat sa Diyos, plano ng Panginoon na tayo po ay gamitin. Tayo po ay maging kasangkapan upang marami pang makakilala. Paano ka nakakilala? Dahil may nag-share sa iyo, huwag natin sasarilinin, ating ipadaloy, i-share natin sa iba. Amen po? Sabi nung 4 na ketongin, sabi na nga, taggutom, sabi ganun, pag tayo na natili dito, patay tayo. Pumunta tayo sa kampo ng kalaban, patay din tayo, pero may tsansa. Pwede tayo makakita ng pagkain. Nung pumunta ang mga yon, akala pinarinig ng Diyos, hukbo, maraming sandatahan na darating, nagpulasan sila. Kaya yung pong 4, pagpunta nila doon, wala ng tao. Pero may pagkain. Habang sila kumakain, sabi ka, hindi maaari ito. Tayo busog na busog, ang ating mga kababayan, mamatay sa gutom, ipamalita natin. Ang gandang prinsipyo. Alam niyo ba ang prinsipyo yun ay ganito? Pwede kang sarilinin natin na, kung may pupunta ng langit, paano yung iba? Paano yung pamilya? Hello mga kapatid, gusto ba nating i-enjoy sa ating sarili na tayo lamang ang palangit?
habang may nagugutom, habang may naghihintay, habang may nauuhaw, habang mayroong mapapahamak na hindi natin maibalita sa kanila, ang kaligtasan ay libre. Ang kaligtasan ay libre at pwede nilang matiyak habang sila'y buhay pa. Amen? Huwag nating sasarilinin kasi tayo ay kinahabagan, nais ng Diyos, marami pang maligtas. Kaya ang plano ng Panginoon, marami pang iligtas, meron siyang gagamitin at merong mga tagapangaral at walang iba kundi ikaw na iniligtas ng Panginoon. So yan ang unang bahagi lecture. Gusto ko mag-focus dito sa paraan. Ready na ba kayo sa paraan? Evangelism explosion po ito. Okay? Una, sa evangelism explosion, pagpapakilala. Ang tawag diyan ay pang-araw-araw na pamumuhay. Anong ibig sabihin? Establish mo, una, yung magandang relasyon ng pag-uusap. Kumusta ikaw? Kunyari, ikaw ay nasa bus station, meron ka nakatabi, tatanungin mo agad yun. Nagtitinginan kayong ganyan. Sabi, dumating na ba sa buhay mo na mamatay ka? Alam mo, punta ka sa langit. Baka magulat yun. Sino ka ito? Tanong ko na, may sinto-sinto. Ibig sabihin, pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi mo naman sasabihin doon habang ang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi ganoon. Ang ibig sabihin ng pang-araw-araw na pamumuhay, ini-establish mo ang magandang relasyon ng pag-uusap. Saan ka pupunta, Brad? Ako'y pa Maynila. Taga saan ka? Ako'y taga rin sa Batangas. Alam mo, ako'y taga Batangas din. Kilala mo gayong mga apelidong gayon. Yung ganoon. Naunawaan ka ninyo. So, kumustahan? Oo, kamag-anak ko yun. Kilala mo si ganon. Ayan. Yun ang ibig sabihin ng pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon, nadadama mo na, okay na ang inyong pag-uusap, saka mo ibibigay naman ang pangalawang bahagi, ang patotoo. Ang patotoo ay magbibigay ng isang konsepto. Konsepto tungkol sa buhay na walang hanggan. Ganito po ang patotoo. For example, ako, alam mo, bago ko tinanggap ang buhay na walang hanggan. Hindi yun, alam mo, bago ko tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi. Doon lamang sa buhay na walang hanggan. No? Alam mo, bago ko tinanggap ang buhay na walang hanggan, takot ako sa kamatayan. Naalala ko, nung ako ay kabataan pa, nasa bahay kami ng aking barkada, doon ako natulog. Nako! Nung makita ko yung aking kaluluwa ay humihiwalay sa aking katawan, ay alam ko, pag humiwalay ang kaluluwa sa katawan, ay patay. Ako'y takot na takot. Ayaw ko pang mamatay. Ako'y takot na takot. Pero, naalala ko din, nung sa Lucban, Quezon, doon ko tinanggap ang buhay na walang hanggan. Pagkatapos noon, nung kami nagkaroon ng misyon sa Ilocos Sur, ako ay nagkasakit. Muntik na akong tumalon doon sa building ng ospital. Pero alam mo, kahit ako'y mamatay noon, kung ako'y namatay noon, hindi ako natatakot dahil tinanggap ko na ang buhay na walang hanggan. Naunawaan niyo, isang konsepto ng noon, paano mo tinanggap si Kristo, saan senaryo, at isa pang senaryo na nagpapatotoo ng kabaliktaran. Nung una, takot sa kamatayan. Nung tumanggap sa Panginoon, hindi na takot sa kamatayan. Isang konsepto lang ang patotoo. Hindi yung nagsasalaysay ng kung ano-ano. Then, ito na. Pagkatapos ng patotoo, ito yung dalawang mapanuring tanong. Yung sinasabi ni Pibong. Dapat sa ulo mo ito. No? Dumating na ka sa buhay mo, na natiyak mo, na kung mamatay ka, wag naman sana. Lalagyan mo na wag mo naman sana dahil nga marami pang pangarap sa buhay. Alam mong ikay pupunta sa langit. So expected mo na ang kanyang itutugon ay hindi ko alam. Okay? Yun ang mapanuring tanong. Dumating na ba sa buhay mo na kung mamatay ka ngayon, wag naman sana, alam mong pupunta ka sa langit. Di ang sagot niya ay, hindi ko alam. Okay? Ito'y hindi niya namamalayan ay patungo sa pagtanggap. Basta sa uluhin lamang ninyo ito, no? Ngayon, ang tugon mo doon pagka sinabing hindi niya alam, huwag mo sasabihin, tanda mo na, hindi mo alam. Ay, ba't mo ka hindi alam?
Aba, ay katagal na ang ebanghelyo, hindi mo alam. Hindi. So, ang gagawin mo, gusto mo ga malaman. Yun. So, ang tanong mo, gusto mong malaman? Kasi meron akong ibabahagi sa iyo para matiyak mo. Then, pangalawang tanong. So, nagkakaroon na sa interest. Kasi sinabi mo, gusto mong bang malaman? Nais mo bang ibahagi ko sa iyo? Paano mo na matiyak? Puro tanong ito eh. Then, halimbawa, pangalawang tanong. Halimbawa, mamatay ka ngayon. Wag naman sana. Pagharap mo sa Diyos, tanungin ka niya, bakit kita dapat papasukin sa langit? Ano gang isasagot mo? So, mag-iisip siya. Ako naman ganito, ganyan, di naman ako masamang tao, ganyan, ganyan. Yun ba rin isagot niya? Alright? Then, kapag sinagot niya yon, ito ngayon ang itutugon mo sa kanya. Alam mo, nung marinig ko yung sagot mo sa unang tanong, gustong-gusto ko nang ibahagi sa iyo talaga ang mabuting balita. Pero, nung marinig ko pa yung sagot mo sa pangalawang tanong, naku, lalo kong gustong ibalita sa iyo ang mabuting balita. Alam mo ga na ang langit ay regalo ng Diyos. Ang langit, libre, regalo ni Lord. Napansinin niyo, yung bridge, yung tulay, mula sa pagkakilala, then patungo sa pag-iibanghelyo na. Hindi niya napansin yon. Patotoo lang, meron akong binahaginan, talagang ilan sila doon. Sabi ganung malapit na sa pagkakatiwala, napansin ko, parang ako lay sagot sa tanong mo. Sabi gayon. Napansin daw niya na siya lang daw pala is sagot sa tanong. Ito po ang titiyakin ko sa inyo. Habang siya'y sumasagot sa tanong mo, hawak mo ang direksyon ng pag-uusap. Hello? Dadaling ka. Okay? So, patungo tayo. Alam mo, ang langit ay libreng regalo. Alam mo, sabi ng kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Kaloob, regalo. Then, bigyan ka ng halimbawa. Kunyari, nag-birthday ang iyong kaibigan. Ngayon, di nag-birthday ang iyong kaibigan. Ika'y naghanda ng regalo. Nung maghanda ka ng regalo, pumunta ka. Tapos nung inabot mo, wag mong gagawin, nagkamali yung iba dito eh. Wag mong gagawin ay ikaw ang nag-birthday. Wag. Dapat ang nag-birthday ay ang iyong kaibigan, ikaw ang maghahanda ng regalo. Maliwanag po ba yon? Kasi pag nagkabaliktad ito, mayroon pong pilosopo, ko naman gagawin yun. Ay kaya nga pinapaalalahanan ko kayo at may nangyaring gayon. Ang nag-birthday ay yung kaibigan. Siya maghanda ng regalo. Okay? Ngayon, nung daladala mong regalo mo, ay nung pag-abot, ang sabi ng iyong kaibigan, bumunot ng 100 piso. Pandagdag sa pinambili mo ng regalo. Ano kang pakiramdam mo? Ayun. Sabi, parang kaka-insulto. Ay, oo nga. Kaka-insulto. Ganun din sa Panginoon. Ang langit ay regalo ng Diyos. Wala tayong pwedeng idagdag. Kasi yan ay biyaya ng Panginoon. Yan. Alam mo ba ang kalagayan ng tao? Sino ang tao? Alam mo, tayo, sinabi ng kasulatan, tayo makasalanan. Yung mga verse dapat sa ulo mo. Yung una ay Romans 6:23, pagdating naman sa tao, lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Romans 3:23. Lahat ay nagkasala. At ito, 3 kasalanan sa isang araw. Pagkasabi mo na lahat ay nagkasala, pakikwentahin mo ngayon siya. Itong mga illustration ito, inyong sasauli. Bahala na kayong magkwento. Sa palagay mo, ang ilang beses nakakasala ang isang tao sa isang araw. Alam mo, ang kasalanan hindi lamang pagpatay, pangangalunya. Sasabihin mo muna, ang kasalanan hindi lamang pagpatay, pangangalunya, pagnanakaw. Alam mo ba na ang kasalanan ay yung inisip mong mabuti, hindi mo ni ginawa, kasalanan. Nagalit, kasalanan. Ngayon, tanungin kita, kapag ganyan ang kasalanan,
Sa palagay mo, ilang beses nakakasala ang isang tao sa isang araw? Sabihin natin 3 na laang. 3. Kwentahin mo, 3 kasalanan sa isang araw. Sa isang taon, ilang kaya yun? Ilang 3 kasalanan? Di times 365, times 3. Di may git 1,000. Kapag ka ikaw ay may kasalanan na ganyan, pagharap mo sa hukom, ano kaya ang ihahatol? Kapag ka ikaw ay may kasalanan mahigit 1,000, kita mo? Sabihin namin, ako naman ay kahit pa paano, nagkakasala, pero meron akong mabuting ginagawa. Ako naman ay nasimba. Okay, sige. Bibigyan mo uli siya naman ng isang illustration. Tortang itlog naman. Okay? Ay, sa inyo, tortang itlog. Ito, ang maghahanda rin ay siya. Siya ang maghahanda ng tortang itlog. Halimbawa, yung dumalaw ka sa kaibigan mo, tapos yung kaibigan mo, hindi mo alam, naghanda ng tortang itlog. May 5 sariwang itlog. Di kanyang inilagay. Ngayon, yung panghuling isang itlog ay bugok, ay yung bulok. Sabi ng kaibigan, inisip niya, ari naman iisa, ihahalo ko na din di hinalaw. Prinito, inihain sa iyo. Yung kay makakain mo. Di sasabihin, naku, hindi. Abay, 5 sariwa iisa naman ang bugok. Alam mo, ganyan din tayo. Kahit tayo mayroong magagandang ginagawa, mabubuting ginagawa, dahil tayo ay nagkasala, pag inihain natin sa Diyos, hindi katanggap-tanggap. Ulitin ha, hindi ikaw ang magpiprito ng bulok na itlog. Kasi pagka ginamit mo yung example na, halimbawa ikinagprito ng bulok, bet ko gagawin, ako? Wag, dapat laging iba. Dahil pagka iba ang ginamit mo, wala nang tutol yun. Baka magkabaliktad, hindi ikaw ang magpiprepare ng tortang itlog na may bugok. So nakikita mo ba yung progreso? Ngayon, sino ba ang Diyos? So, langit, libre, tapos tao, makasalanan, na kahit na may ginagawa mabuti, pero dahil may halong kasalanan, ihahain sa Diyos, hindi katanggap-tanggap. Sino ba ang Panginoon? Ano ba ang katangian niya? Pwede mo tanungin. Yes, pero alam mo, ang Diyos ay mahabagin. Ibig sabihin, sabi sa kasulatan, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Ayaw niya tayo ay maparusahan. Ayaw niya tayo maparusahan. Ayaw niya tayo mapunta ng impyerno. Tiga, mahabagin ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Kaya nga lang, may isa pang katangian ng Diyos Ang Diyos ay makatarungan. Dapat parusahan ang kasalanan. Tama, mali? Parang may problema, Ang Diyos ay mahabagin. Ayon tayo ay maparusahan, pero ang Diyos ay makatarungan. Dapat parusahan ng kasalanan. Alam mo yung problemang yan? Ginawa ng paraan ng Diyos. Sino ba si Kristo? Sa palagay mo, sino si Jesus? Anong ginawa niya? Tama, si Jesus ay Diyos, nagkatawang tao. Siya ay namatay sa krus, nabuhay na maguli para bayaran ang ating kasalanan. Isipin mo, napunta na mula doon sa ang langit ay regalo, then tao, then sino ba ang Diyos? May problema, mahabagin ang Diyos, ayaw tayong parusahan, pero ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mahabagin, pero ang Diyos ay makatarungan, dapat tayong parusahan. Pero ang problemang ito ay nasolusyonan dahil sa ginawa ng Panginoon. So ipaliwanag, si Jesus ay namatay at muling nabuhay para sa ating mga kasalanan. Ngayon, gamit kayo pa ng isang illustration. Pagkatapos nun, aklat ng talaan. Halimbawa ito, isang kamay. Yan. Kunyari, ito ang talaan ng ating buhay. Lahat ng ating ginawa. Okay? Lahat ng ating ginawa, narito ang mga kasalanan natin. Narito lahat. Ipagbibigay sulit natin ito sa Panginoon. Di ba sabi ko sa iyo na ang Diyos ay mahabagin. Ayaw niya tayong parusahan. Tuturo mo, ayaw niya tayong parusahan. Pero marami tayong kasalanan ginawa,
magbibigay sulit natin sa Diyos, andiyan yung makatarungan, tayo ay parurusahan dahil sa ating kasalanan. Alam mo ang ginawa ng Panginoon? Ililipat nyo, pagsabi nyo, at ipinataw kay Jesus ang parusa na dapat tayo ang tatanggap. Yung pagsasabi mo, at ipinataw kay Jesus ang parusa na dapat tayo ang tatanggap. Si Jesus ang namatay para sa atin. Naunawaan mo ga? So yun, pagkatapos nito, then ready ka din. Pagkatapos ng illustration yon, magre-ready ka din gamit naman ang susi. Right? Hindi mo sasabihin sa iyong kausap, ang susi. No. Hindi. Ready ka. Dapat ikaw ay ready na may susi. Kasi malapit ka na doon sa pagkakatiwala. So, ganito. So, meron kang ganitong susi agad. Kunyari, nalimutan ko na meron akong mahalagang bagay na naiwan sa bahay, inutusan kita. Halimbawa, David, pakipuntahan nga doon sa bahay at kunin mo yung aking wallet. Kunyari lang ngayon, kunin mo nga ang aking wallet doon at kailangan ko lamang at meron akong babayaran. Ngayon, habang siya ipapunta doon sa bahay, naisip ko, naku, ay wala pala yung susi ng aming bahay doon. Ay tatanungin mo, yung kayo mabubuksan mo. Ayun. At siyempre, ang tugon, alam mo naman ang tugon doon eh. Hindi. Tama, hindi mo bubuksan. Ganon din sa langit. May tamang susi, tamang pananampalataya. Pero bago ko ibahagi sa iyo, yung susing nakapagbubukas sa langit para tayo makapasok, mayroong dalawang susi na hindi makapagbubukas sa langit. Ano yon? Una, paniniwala sa isip lamang. Ano ba yan, paniniwala sa isip lamang? Yung paniniwalang, alam naman na may Diyos, alam na si Jesus ay nabuhay, si Jesus ay namatay, hanggang sa isip lamang. Parang demonyo, naniniwala sa isang Diyos, pero at nanginginig pa, tanong, ang demonyo gay ligtas? Hindi, ganun din. Hindi nakapagbukas sa langit yun, yung paniniwalang hanggang sa isip lamang. Yung naniniwala ka kay Rizal na nabuhay, ganun din parang naniniwala, si Jesus ay nabuhay, siya ay namatay, umakyat sa langit, hanggang doon lamang. Pangalawa na susi na hindi nakapagbukas sa langit, paniniwala sa mga pansamantalang bagay. Ano ito? Garnay, papaliwanag ko. Halimbawa, nagkasakit. Sabi, Lord, pagalingin mo ako. Ay, nung gumaling, nalimutan na si Lord. Halimbawa, ikaw ay napunta ng Tingloy. Halimbawa, taga-Tingloy yung kausap. Kayo sumakay ng bangka, kalalaki ng alon. Tumawag kay Lord, Lord, iligtas mo kami. Nung nailigtas na, wala na, nalimutan na la. Paniniwala sa mga pansamantalang bagay, hindi nakapagliligtas yun. Ano ito? Ganito, silya. So dapat mayroon kang nakaready na silya. Dalawa. Kailangan natin. So sa iyong pagbabahagi, titiyakin mo agad na mayroong silya at tiyakin mo ang matibay yung silya, baka ikay mapahiya. Sabi mo, ganito, kasi nagpapaliwanag ka, ang iyong punto dito ay yung pananampalatay na kapagligtas. Alright? Okay, ganito. Sa palagay mo, kaya akong dalhin ng silyang are. Pag ako'y umupo din ni are hindi bibigay. Tatanungin, hindi naman, siguro titingnan muna ng titimbangin. Hindi. Okay, kunyari lamang, itong silya na ito ay kumakatawan sa aking sarili. Kunyari lang, pag sinabi na aking sarili, kayo magsimba. Ay sige, magsisimba ko. Pero pag ayaw ko, ayaw ko. Dahil ang hari ng aking buhay ay ang aking sarili. So, halimbawa, isipin ko ng isipin, kunyari ito si Jesus. Dahil ito na may silya, hindi naman ito si Jesus. Kunyari ito si Jesus. Isipin ko ng isipin siya, ligtas ba ako? Ako ba ay pupunta ng langit?
Hindi. Sasabihin niya, hindi. Ibigay ko ang aking mga kayamanan. So yung susi mo, ilagay mo, ibigay ko lahat ng kayamanan sa kanya. Sa palagay mo, ako ay maliligtas? Hindi. Anong gagawin ko? Ang tunay na sumasampalataya mula sa pagtitiwala sa sarili, ililipat mo ang iyong pagtitiwala kay Kristo. Ayun, ililipat mo. Ngayon, kung bakit ka ngayon gagawa ng mabuti, dahil kay Kristo. Bakit nabago ang iyong buhay? Dahil kay Kristo. Bakit ikay pupunta sa langit? Dahil kay Kristo. Mula sa pagtitiwala sa sarili, patungo sa pagtitiwala kay Kristo. Naunawaan mo ga? Ayun. Ngayon, ang kamay ng pulubi, ay ganito naman. Ang Panginoon ay naghanda ng regalo. Ang Panginoon ay naghanda ng regalo. Ngayon, ang isang pulubi, paano niya ito matanggap? Paano niya ito matanggap? Kailangan ng pulubi, iabot niya ang kanyang kamay upang tanggapin ang regalo. Inihanda ng Diyos ang regalo. Anong gagawin natin? Aabutin natin siya. So, nakalagay yan, ang kamay ng pulubi, naghanda na ang Diyos ng regalo. Anong gagawin mo? Aabutin mo yung regalo ng buhay na walang hanggan. Ito na, nasa huli. Ito maganda. Ito magandang tanong. Naibahagi mo na. Nais mo bang tanggapin ang buhay na walang hanggan? Yun ang gandang tanong. Nais mo bang tanggapin ang buhay na walang hanggan? Pag sinabi niyang oo, ganito ang inyong gagawin. Una, sabihin, ipapanalangin mo siya. Ito ang ating gagawin ha. Pagpe-pray kita. Pangalawa, magpe-pray ako, sumunod ka sa prayer ko. Pagtanggap na. At pangatlo, ipagpe-pray kita. Naunawaan niyo? Naunawaan po? So, pag sinabi niya, oo, gusto kong tanggapin ang buhay na walang hanggan. Una, ipagpe-pray kita. Pangalawa, ipililid mo siya sa prayer of acceptance. Then, ipag-pray mo siya. Then, pagkatapos niya mag-pray, ito ang nakamamangha dito, mga kapatid. Mangingilabot ka. Mangingilabot ka talaga. Bakit? Iyong tanungin uli. Di nung una ang sabi, hindi niya alam, hindi niya tiyak. Susubukin mo. Pagkatapos ng pagtanggap, sabi mo, ngayon, dumating na ka sa buhay mo, na natiyak mo na kung mamatay ka, alam mo pupunta ka sa langit. Alam mo sasabihin niya, oo. Yun ang nakakapangilabot. Napakaganda. Ngayon, ibibigay mo ang 1 John 5:13. Isinusulat ko ang mga bagay na ito upang malaman nyo na kayong nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Saka mo ibigay yung mapanuring tanong uli. After na masabi yung 1 John 5:13. After pag sinabi niya, tiyak ko na, tumayo ka. Welcome sa pamilya ng Diyos. May excitement, may kagalak. Welcome sa pamilya ng Diyos. Ibig sabihin, naunawaan niya ang ibanghelyong iyong ibinahagi. Ngayon, pagkatapos nun, na-welcome mo siya, then, sa pangangalaga, ikaw ay magbabasa ng Bible. May Bible ka. Kapag wala, di bibigyan kita. Mag-ask naman kayo dito, at ang church ay mag-sponsor ng Bible. Manalangin ka at dumalo sa mga gawain na katulad na itinataas ang Panginoon, dumalo ka sa gawain. At kung may pagkakataon, meron kaming service sa church, alas 8 ng umaga, kung may pagkakataon, pwede kang dumalo, welcome ka. Purihin ng Diyos, and that's it. Yan po ang Evangelism Explosion. Bilisan na ho. Amen? O yan, tama-tama sa oras yan. Ngayon, kaya bang i-practice? Yung mga illustration? So, siguro ang maganda, yung nakapost din yung outline, pasuyo sa multimedia, yung sunod-sunod, yung illustration para ma-check ng grupo. Ngayon, sabi ko nga, in-encourage ko sa practicum hanggang alas 12 tayo,
ay one-on-one po kasi ito. Yung isa mag-act na believer, yung isa mag-act na unbeliever. Makikita naman ninyo sa outline, yung tortang itlog, yung silya, yung susi, makikita man nyo sa bahaging yon. So titingin na lamang. Hindi naman ito ganun niya kadali. At ang training na ito ay magiging matagumpay lamang, pinaktis sa loob. Ang totoo niyan, ang requirement, hahanap yung inyong sinasanay ng dalawa. Hahanap yung sinasanay ng dalawa. Yung isa ay para sa teacher trainer, yung isa ay para sa trainee. Una muna ang teacher trainer. Ipapakita. Actually niyan, meron niyan senyasan. Pag nakalimutan ng trainee, may senyas yan. Ibig sabihin, trainer, saluhin mo ako. Sasalo. Talagang ganyan po ang training ng Evangelism Explosion. Hindi kayo pahayuin nag-iisa, may kasamang trainer, yung trainer ang una para ihemplo niya. So nag-practice sa loob, tapos hanggang sa labas, actual, unbeliever, dalawa ang kausap na pupuntahan, una ang trainer, tapos yung tinitrain. Naunawaan nyo? Hanggang sa siya po ay makagraduate ng Evangelism Explosion. Hindi siya makagraduate hanggang hindi siya na i-apply ito sa labas. Okay? So ngayon, punta tayo sa workshop. Maliban kung kayo may tanong, bago tayo mag-workshop. May tanong ka kayo? Kaya na? Katagaya na po. So pakibalik naman doon sa sa unang outline, pasuyo, para makita nila. Aling kwento doon sa illustration ang kailangang ulitin para naunawaan. Para hindi yata matatapos hanggang alas 12, Ari. Okay na po. So sige po, tayo po yung mag-start na sa ating workshop. Practicein. In-encourage ko kung hindi kaya ng one-on-one para makapagpapaalalahanan, di basta ma-share po, ma-practice itong ating pagbabahagi gamit ang Evangelism Explosion. Okay, hanggang 12 po tayo at maglalunch po tayo. After ng workshop, giving of certificates, closing prayer, and then lunch. Ayan. By group na po ulit tayo, i-apply natin ang Evangelism. Pang-araw-araw na pamumuhay, yan nakalagay. Ang outline, major outline po ay pagpapakilala, pag-ibanghelyo, pagtatalaga, yan po yung pagkakatiwala at pangangalaga. Tatlo lamang po yan. Inyo pong i-apply.